Baliktad. Umalis ang school bus namin ng 4:30. Halos sigaw-sigawan ako ni Ate Inda kasi ilang oras na raw siyang naghihintay para sa akin sa tabi ng guardhouse. Kinalkal niya yung lunchbox ko at pinagsaluhan namin yung tira-tira kong baon. Hindi ko alam kung ilang oras nang nakalipas. Basta nakita ko nag-iba yung kulay ng langit sa labas ng bus. Mula asul na may pagka-bright orange ay bigla naging kulay malaabo. Hala, baka umulan. Oh, Che, malapit na tayo. Mabilis kong sinuot ang bag ko at pag bumababa kasi ng bus, di humihinto si kuya lalo na pag babagal-bagal ka. Pagdaan namin ng total, yung gasolinahan malapit sa amin. Alam ko na malapit na kami sa may kanto papuntang bahay. Tumayo kami ni Ate Inda at tumabi kay Kuya Konduktor para mabilis kaming lalabas. Pagliko namin sa kanto, wala ang bahay namin. Diniretso ni Kuya Driver ang lugar papuntang bahay at nadaanan na naman namin yung total. At nakita na naman namin yung kanto papuntang bahay. Napakamot ang ulo si Kuya pero niliko niya ulit ang bus sa kanto. Pagliko, wala na naman ang bahay namin. Dumire-diretso ulit si Kuya Driver at nadaanan na naman namin yung total. At nakita na naman namin yung kanto. Sa pangatlong ulit namin nakita yung total. At sa pangatlong ulit namin niliko yung kanto, naririnig ko nang nag-uusap-usap ang mga natitirang tao sa bus. Pati si Kuya Konduktor at driver di nila alam yung nangyayari. Tumingin ako sa langit. Madilim na. Kumukulog pa. Sinubukan muli ni Kuya Driver na umikot ng isa pang beses. Niliko ni Kuya Driver ang bus sa kantong papuntang bahay at bigla niyang binagalan ang takbo ng bus. Apat ang nakatingin sa labas. Si Kuya Driver, si Kuya Konduktor, si Ate Inda, at ako. Hinahanap ko ang kulay green namin gate. Pero wala ito. Ang nakita ko lang, well, nahagilap in this case, ay isang taong nakatayo sa tabi ng poste. Malapit sa pwesto kung saan itinayo ang bahay namin. Dinire-diretso ni Kuya Driver ang kalsada at nakita namin muli ang total. At nakita namin ulit ang kantong nilikuan namin kanina. Tinigil ni Kuya Driver ang school bus sa tabi ng kantong kanina pa namin nakikita. Tumayo si Ate Inda at kinausap ang konduktor at driver ng bus. Hindi ko na masyado natandaan kung anong pinag-usapan nila nung gabing yun. Bumigat ng bumigat ang mga mata ko dahil napakalamig sa loob ng bus. Si Ate Inda, turo ng turo sa may poste na nakatayo sa kantong papuntang bahay. Ang huli kong narinig ay ang mga salitang puti, babae, baliktad, at nawawala. Grabe naman tong lamig sa loob ng school bus. Di pa naman umuulan. Tumaas ng onte ang mga balahibo sa katawan ko at bago ko pa maisara ng todo ang mga mata ko, nakita ko na ang taong nakatayo sa tabi ng poste malapit sa bahay. Kumakaway. Che, gising na. Pagdilat ng mga mata ko, nakahinto pa rin yung bus. Andito na ba tayo? Tinanong ko at baka nandun pa rin kami sa tapat ng total. Oo, kanina pa. Sagot naman ni Ate Inda. Bilis na. Tumayo ako at tumungo sa may pinto ng school bus. Bago ako bumaba, nakita ko sa orasan ng bus na 7:30 na. Ate Inda, bumulong ako pagkapasok namin ng bahay. Ba't parang nawala yung bahay natin kanina? Inakbayan ako ni Ate Inda ng mahigpit. Ay, wala yun, Che. Ang sagot niya sa akin habang pasilip-silip siya sa may likuran. Palagay ko, nakatingin siya doon sa posteng tinuturo-turo niya kanina bago ako makatulog. Sa poste kung saan nakatayo yung taong nakita kong kumakaway. Basta ang isipin mo na lang mabutit nakauwi na tayo.